Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelism. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan na galing banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay palaganapin ang mabuting balita sa buong mundo o lahat ng mga bansa mula sa hindi pa naaabot nito. Yan. Ngayon po naman ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa bagong tipan ng mabuting balita na pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Yan. At ayon po dito kay sa mga taga-Roma Kabanata 15 talatang 20, ito po yung mensahe. Ang hangad ko ipangaral ang mabuting balita sa mga dakong hindi kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba, kundi ayon sa nasusulat, makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa kanya, makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa kanya. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma Kabanata 15 talatang 11, ito po ang mensahe. At sinabi pa rin, purihin ninyo ang Panginoon, kayo mga hintil. Ang lahat ng bansa ay magpuri sa Kanya. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso Kabanata 3 talatang 7 hanggang 9, ito po ang mensahe. Sa kagandahan loob ng Diyos, ako ay ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunman, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawain ito. Ipahayag sa mga hintil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip. Pagpapalang nagbubuhat kay Kristo. At ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na pangako ng Diyos. Ito'y matagal ng panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso Kabanata 3 talata 11. At naway makilala ninyo di matingkalang pag-ibig na ito, upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating po pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo, at gayon din ang Banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo, at Banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po din sa tema na palaganapin ang mabuting balita sa buong mundo o sa lahat ng mga bansa mula sa hindi pa naaabot nito. Yan. Ngayon po ay nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo dito sa mabuting balita na nais niya na tayong lahat ay maligtas, tayong lahat ay makiisa sa kanyang inilaan para sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ngayon ay sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay matubos sa pagkakasala at mabigyan ng pagkakataon na tayo ay makaisa rito. Ngayon, sa pamamagitan niya ay ipapalaganap ito sa buong mundo. At ipinalaganap ng banal na Panginoon Jesucristo ito kasama ang mga apostol na isinugo niya upang mangaral sa iba't ibang parte ng mundo. Nagtayo sila ng simbahan upang sa pamamagitan ng simbahan at mga susunod pa sa ating mga apostol ay ito ay magpalaganap doon sa mga bansang kanyang naabot at iba't iba pang mga bansa na pagpapalaganapan pa nito. Mula nga dito sa mga apostol kagaya ni San Pablo na nilibot yung kalapit ng Israel, kagaya ng Efeso, yan, yung Galacia, Thessalonica, hanggang Roma, ayan, Espanya, ayan. So nilibot siya ng ating banal na San Pablo at iba't ibang mga apostol para ipalaganapin ang mabuting balita sa iba't ibang parte ng mundo. At yan ang nais ng banal na Panginoon Diyos, mahatidan lahat, magbigyan ng pagkakataon bago niya isagawa
ang kanyang nais na ang lahat ay hukuman o ang judgment day para ipataw ang patas na hustisya para sa lahat kung sino yung nakasunod sa kanya at kung sino yung hindi, o kung sino yung tumahak ng mabuting buhay o tumahak ng masamang buhay. Yan. Tayo ay binigyan niya ng pagkakataon na magkaroon nga ng buhay at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. Kaya pinalaganap ng banal na Panginoon Diyos ang kanyang pag-ibig sa lahat sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo at binigyan niya tayo ng pagkakataon ng buhay na walang hanggan. At magabayan tayo kung paano makakamit ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, pagbibigay pagkakataon sa ating lahat. Kayo din, tayong lahat ay dapat mamuhay ayon sa mabuting balita upang makamit natin at maisabuhay ang pag-ibig na ito na nais ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa banal na Panginoon Kristo. Yan. Kaya tayong lahat, maliban doon sa Israel o yung mga Hudyo, ay yan yung tinatawag ng mga Hintil o Gentiles. So, yung mga hindi Hudyo, hindi lang tawag sa Bible noon. Hindi lang tawag ng Panginoon Kristo, hindi lang tawag ng doon ng mga Kristiyano noon. So kapag ikaw ay foreigner ka ng Israel, hintil ka, Gentiles ang tawag sa iyo. So ngayon, yung sinasabing mga hintil na yan ay binigyan ng pagkakataon nga ng banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo na tanggapin at hindi lamang yung mga taga-Israel o yung mga Hudyo roon na maliligtas, kundi tanggapin ang mga hintil at bawat mga bansa upang mabigyan ng pagkakataon. At ito nga ay pinalaganap sa lahat. Kaya sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo ay ito'y lumaganap ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa sakripisyo niya. Kaya tayo ay sa pamamagitan niya at ang mabuting balita na gabay ay yan ang ating dapat isabuhay upang makamit natin itong buhay na walang hanggan na kanyang pinangako at walang hanggang kaluwalhatian na pagpapala sa atin ng banal na Panginoon Diyos. At itong ating buhay na ito ay sa pang-araw-araw nating pamuhay, magkaroon tayo ng kaligtasan, magkaroon tayo ng magandang pamuhay at ligtasan ng mga kapahamakan, umira ng kapayapaan at kabanalan. Tangan nga lamang hindi lahat sumasampalataya. Kaya tayong lahat ay magtulungan upang lumaganap ang mabuting balita, lumaganap ito sa buong mundo. Kaya yung mga nahatidan na ng mabuting balita o nakiisa na sa simbahan, ay gawin nyo ang lahat ng inyong makakaya upang kayo ay makatulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita, kagaya na ginagawa natin ngayon bilang mananampalatayang Kristiyano. Tayo naglilingkod sa Panginoon Kristo, sa Panginoon Diyos, mula dito sa pag-iibanghelyo dito sa internet o sa social media at syempre sa pangkalahatan. So tayo gumagawa ng ating munting kakayanan para tayo ay sumuporta sa simbahan at maglingkod sa Diyos, sa Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, para pagbuklurin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Kanya mula Panginoon Kristo at sa ating munting kakayanan sa pagbabahagi ng mabuting balita. Yan. So kaya kung kayo ay nabigyan ng kakayanan ng ating banal na Espiritu Santo, ay inyong gawin to sa kagaya dito sa pagbabahagi online or iba't ibang mga pagbabahagi na inyong makakaya. Ngayon, yung hindi naman binigyan ng pagkakataon na makapagbagi sa pamamagitan ng ganitong may pangaral ang mabuting balita, ay makatulong kayo upang sa simbahan upang maipangaral ito ang mabuting balita sa abot ng inyong iba't ibang kakayanan na kaloob ninyo para matulungan niyo yung simbahan para lumaganap ito sa buong mundo at lumaganap ang paghahari ng banal na Panginoon Diyos at lahat tayo mamuhay sa kabanalan, mamuhay tayo sa matuwid na pamumuhay. Sa pamamagitan nito ay lumalaganap ang pag-ibig ng banal na Panginoon Diyos, lumalaganap ang pag-ibig sa lahat. Yan, sa buod ng nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Ngayon ay tayo ay huwag mag-atubili. Gawin natin ang lahat upang tayo makatulong sa simbahan. Gawin natin ang lahat na nakaloob sa atin ng banal na Panginoon Diyos, banal na Espiritu Santo at banal na Panginoon Kristo para mapalaganap natin ang mabuting balita. Yan.
muli, sana ay nagabayan na naman kayo ng sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelizations. At kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual. At kayo ay magkaroon ng at kayo makapamuhay ng mabuti at mamuhay kayo ng banal. Yan. At muli tayo ay dumadalangin ng kaliwanagan ng ating banal na Santa Maria at banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria at maliwanagan ng lahat. At kayo ay tumalima sa mabuting balita at kayo gumawa ng matuwid na pamumuhay mula sa mabuting balita. At kayo ay makatulong sa pagpapalaganap nito at hindi para kayo ay gumawa ng pagbalakid at kaguluhan para dito. Yan. Kayo sa halip na bumalakid kayo ay makatulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita at hindi nyo ito kinakalaban ng ating banal na Panginoon Diyos doon sa mga hindi naniniwala at maging Kristiyano na hindi marunong tumalima sa mabuting balita, na Kristiyano lamang sa pangalan pero manggagawa ng masasama. So kaya kayo ay maliwanagan ni Banal na Santa Maria sa ating pananampalataya na tayo ay nagagabayan sa ating pagbabahaging ito at suporta natin sa ating simbahan. Gayon din sa ating paggabay sa mga kapamalaan na ito ay magabayan ng mabuting balita para mamahala ito ng matuwid. Yan, gampanan ninyo inyong tungkulin at yung ating mga ang lahat ay magabayan para kayo ay kayo ay makaisa sa pagpapalaganap ng mabuting balita at hindi nyo ito balakiran at kalabanin ng ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon ay maliwanagan ni Banal na Santa Maria ang lahat at kayo ay tumalima rito. Yung CBC, sa iba't ibang mga reliyon, patuloy magkaisa tayo sa interfaith unity. Unawain natin yung ating mga reliyon at hindi tayo nauuwi sa hidwaan at sigalutan na nakakaroon ng karahasan at tigmaan. Bagkus nakagagabay tayo sa bawat individual, pamilya, komunidad at bawat mga bansa at nagkakaisa mga bansa upang umira ng kapayapaan, pagkakaisa at mabubuting o matuwid na pamumuhay. Ngayon, doon naman sa CBCP and Vatican Church, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at bagabayin kayo na patuloy niyong palaganapin ang mabuting balita sa pagbubuklod sa Panginoon Diyos at Banal na Panginoon Jesucristo at dito sa ating mabuting balita. At sa ating munting kakayanan ay patuloy na tayo nananampalataya. Nagabayan tayo ng Banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu Santo, gayon din ng Banal na Santa Maria ng kanyang pagmimilagro at kaliwanagan mula sa kaliwanagan at iba't ibang mga paggabay upang kayo ay himahikayat sa pananampalataya sa Panginoon, upang kayo mahikayat at mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Yan. At doon sa mga kapamalaan ay tayo ay nananampalataya ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria na maliwanagan kayo ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Santa Maria at mabuting balita at mamahala kayo ng matuwid, patas na hustisya, tugunin niyo yung karapatang ng tao. Sa gayon, makikinabang ang inyong nasasakupan na makapamuhay sila ng mapayapa, tamasahin nila ang inyong mabuting pamamahala, karapatang pantao at patas na hustisya. At higit sa lahat, makapananampalataya sila sa ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoon Jesucristo ng mapayapa, magaan, maunlad, ayon sa karapatan. At hindi sa pamamagitan ng magulo at mapang-abusong pamahalaan, magulong lipunan, kundi tayo ay nagkakaisa sa pamamagitan at buklod ng Panginoong Jesucristo at mabuti. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.